Oh my gosh. Nako. E-A-A. Ah! Wala akong sombrero. Eh. Hala, naiyak ako. Eh. E. Paano ko tanggalin yung first, yung Ace? Yung ano ko model na iyak. Ayan na, hindi na. May accessories na siya. Wait lang, tatanggalin ko lang yung ano. Tatanggalin ko lang yung ano. Naka-ano ata yung keyboard. Ano nito? Keyboard hotkeys. Ayun. Yo! Mishi. Mahaya. Hello, hello. Piluto naman siya. Magsusulat muna ako! Gagawa ko ng cookies. Pero magagawa muna tayo ng homework. So, gagawa tayo ng flowchart for the cookies kasi hindi ko pa yung nagagawa. Kasi ayoko naggagawa ng hindi. Ito kasi first time ko to gagawin. So, hindi ako talaga marunong. So, kailangan ko ng flowchart. Okay. So, what do we do? Asa na yun? Hanap tayo. Okay. Butter, sugar. Add po muna ng mayonnaise. Ha! Sarap recipe mo. Wow! Gusto mo? Pwede. Yan yung tama. That may record para standard lang yung lasa. Sana wala masunog. Hindi ko iluluto. Gagawa lang ako ng cookie dough. Mahaya Makata. Hindi. Magagawa ako ng cookie dough. Hello, Jewel. Mahaya Pandero. Wait lang, Okay, una muna. Actually, meron na ako dito ng mga ingredients. So, actually, yung ingredients ko is 160 grams butter. And then, oh my gosh, I forgot. Hindi, 100 grams lang pala. Then, 160 grams APF. Hello, Mr. Fahrenheit. What's for dinner? Gagawa po ako ng cookies. Cookie dough. Di man mahirap. Just add all the wet ingredients, then dry sabay. Yeah. Kasi baka magpanik kasi ako. Ayoko magpanik. Parang ganito. So, ganito guys. Para pag gusto nyo matutong magluto, mas maganda ko kung ano kayo, katulad ko na mapanik. Pero syempre, ganito rin naman yung standard rin sa amin. Nagagawa kami ng pre-lab. Gumagawa muna kami ng flowchart kung paano magluto. Ano yung utang? Hindi! Yeah, chocolate chip cookies. Yes, cookies. Nice bake shop sa unang kagatina pala. Sugar, spice, and everything nice. Tapos, actually, hindi ko alam. Kailangan ko tong Kailangan ko pang kailangan kong ng ingredients. Mag-convert. Cookies. Yes. Don't panic, it's organic. Dapat lahat organic. APF, 2 tablespoon cornstarch, 1 tablespoon matcha powder. Yes, isang pinch. Mise en place. Yeah, maya. Tayo ay mag-mise en place. Yeah, cornstarch. Yun yung nasa recipe. Pero itatry ko lang naman. Tinignan ko rin yung ibang recipes. Wala silang cornstarch. Pero yung cornstarch, for a softer texture siya. Pero, tatry ko lang. Yo, Kabi! Ganap. Hi, Kurt. Gagawa lang ako ng sulat ng recipe. Matcha na cookies sa cookies. Yes! Kaso ceremonial to. Pero kasi, mag-i-expire na yun ng May. Ikaw texture. I-texture ko mahaya. Ano bago yun? Yes. Hindi mochi, matcha cookies. Tapos, next, 1/2 teaspoon baking soda. Tapos, 1/2 cup brown sugar. Ang gagawin ko dito, yung 2/3, di ba mas marami yun kesa sa 1/2? Bagoong, Alfonso? Salt 5 grains. Hindi ko ibibilangin. Ikaw na lang ilalagay ko sa pinaka-pinapanood. Ha? Yo, Kira. Ceremonial matcha. Sinasamba yan.
Beaufort. Ano to, cookies to. Dito lalagyan ng magic wrap. Ayan. Tapos, 1/2 cup na lang ng normal refined sugar. Tama ba? Tama ba tong ginagawa ko? Babawasan ko to ng asukal eh. Tapos 1 egg. Wala akong vanilla, so sorry. Walang din nor cubes. 3/4 cup chalk chips. And then pinch of salt. Yes. Okay, 2/3 is like 3/4. So, okay na yun. Okay lang ko. Di ba 2/3 yung kailangan sa refined sugar? Gagawin ko 1/2 cup na lang. Okay na yun, no? Just use your feelings. Haya! Okay. So, ano kailangan gawin? Whisk together. Okay. Soft. So, una muna, butter. Butter in a bowl. Room temp. Hindi to pagkain sa pusa. Sorry, maya-maya pa ako nagpo-focus muna tayo sa homework. 160 gram APF tas 1/2 kilogram sugar. 1/2 kilogram, 1/2 cup kilogram. Hindi to yung cup. Oo nga, no? 250 ml. Ay, hindi. Hindi. 250 lang. 1/4 grams lang yun. Okay. Good eve, Jolie. Okay. Wait lang, guys. Nagsusulat pa. Busy maggawa ng assignment. So, una, room temperature butter in a bowl. Arrow. Lalagyan natin ng sugars. And then, cream. So, i-cream. So, ihahalo siya ng magkahano. Cookies. I'm making cookies. Arrow na medyo tabi. Tapos, add egg yolk. Tapos, wala pala akong egg yolk. Egg lang pala. Hindi pala egg yolk. Anyways, okay lang yan. Tapos, mix. Tapos, in another bowl, dry ingredients. Lalagay dito yung flour, corn starch, baking soda, and salt. So, hindi ko alam kung kailangan ko pa to kailangan ko pang i-strain, pero meron ako dito strainer. Gagawa akong cookies. Hala, si Cookies! Hindi ako si Yogi Art. Wait lang, sorry, nag-busy pa. Ayan. So, tapos, mix in, okay. Tapos, dito, mix in dry ingredients. Which are these? Okay! May flowchart na tayo. Goods? Okay, I'm ready. Mise en place. Mag-prep na tayo ng Magpe-prep na tayo ng... Saan natin ito ilalagay? Yan, dito lang sa gilid. Para hindi ako mag-panic. Good evening. Okay. Tara na, ML. Ating haplusin si Cookies. Okay. Ang una natin, sabi dito, is butter. Meron na. And then, yung all-purpose flour, okay na rin. And then, pwede na maging donut. May pasok pa bukas, di makakapag-ML. Buti yung pasok ko gabi pa. And then, 2 tablespoons ng cornstarch. So, dito natin ilalagay. Where is the cornstarch? Good item po yan. May chocolate chips, pero white. So, 2 tablespoons cornstarch. Have mercy on the cookies. 1 tablespoon na lang. Baguhin natin yung recipe. Pero kasi alam nyo ba, kapag sa baking, kailangan accurate. Kaso hindi ako accurate, so tingnan lang natin. Do you have the white powder? You know, the good stuff. Yes, I have cornstarch. It's good. Bake tayo tonight. Yes po. Taste test muna sa egg. kung magiging crispy ba.
Yan. 1. Bawasan na nga lang natin cornstarch. 2. Yan na! May cornstarch na tayo. Tapos, next is 1 tablespoon matcha powder. Nyek, dapat pala inuna ko yung matcha. Magkakaroon na ng cornstarch sa matcha tuloy. Pwede naman to kainin ng hilaw, diba? Yung cornstarch. Happy cooking. Sleep mode muna ako. See ya, Bill. JC, thanks for being here. Cookies have 2 eggs. It's the norm ba? Na cookies have 2 eggs. Okay, 1 tablespoon matcha powder. Yan. Siyempre, may sobra yan kasi I love matcha. Okay, next one. 1/2 teaspoon baking soda. 1/2 teaspoon baking soda. The good old powder. Bago lang to. Oh my gosh, ina-electric pa nan. Mamaya, bawas na yan. Bawas na yung na-measure natin. What are we making today? We're making cookies. Matcha cookies. So, 1/2 tablespoon. This one. Of baking soda. Cookie dough lang yung gagawin ko. Hindi kasama, hindi ko siya i-bake. We're doing cookies. What? Did you ask for consent to make cookies at home? Kasi 'di ba baka bawal mag-bake, 'di ba ganun? Ano 'yan, matcha? Oo, matcha, different day siya bake. Mamayang gabi pa. Iano ko pa siya lalagay ko pa sa fridge para lumamig. Syempre, yung camera ko hindi yan maglalast mamayang gabi, so hindi ko matcha lover. I love matcha. Dati di ka nagla-live sa gabi. Ngayon kasi nag-live ako sa gabi kasi nagsimba kanina. Wait lang. Tapos, 1/2 cup refined sugar. Oh my gosh, ang dami! Ayoko ng asukal. Pwede bang bawasan to? Okay. Meron tayong gunting. Siyempre, maliit lang. 1/2 cup. Oh my gosh, puro asukal lang ating kakainin natin. Grabe naman to. Pwede ko ba itong bawasan? Nalungkot ako sa movie. Anong movie? Tagal pa ba yan? Bili muna kong Coke. Sarap ng cookies pag may milk. Yes, pag i-dip mo yung cookies sa milk. Kasi, siya, lumalambot. Nang loko back. Nanood ka ba? Wait lang. Kuntian nga natin yung Pero kasi kailangan kasing isundin kasi yung nasa recipe kasi dagdag rin to sa moisture at so puro asukal talaga, grabe, ang lala. Okay, ayan na. Matcha na may konting asukal. Ang lala naman ito, ganito pala. Anong green stuff sa gilid? What do you mean green stuff sa gilid? This one, matcha. Yan. Tapos tapos na ako magluto na yan, matcha egg sandwich. Ha? Tutorial paano gumawa? Hindi ako nag-tutorial. Nag-prepare tayo ng materials for the cookie. Paghahalu-haluin lang naman natin to mamaya Ano yung susunod natin? This magic syrup. Mold! Grabe pala sa asukal. Kaya nga ngayon ko lang nalaman ang daming palang asukal. Matcha flavored. Yes, matcha flavored. Tapos white chocolate chips. So, ito 3/4 cups. If strong yung matcha, okay lang na medyo matamis flavor-wise. Okay. Ano gawa mo? Nagawa akong cookie dough. First time ko magagawa ng cookies. So, ito 3/4 cup. Meron lang ako dito 1/4 cup. So, 1/4. 1, 2,
3. Grabe, ang tamis nito. Wait lang, kainan nga natin to. Parang masarap. Pwede di ba to kainin? Pwede mo bawasan yung asukal, matamis na yung chips. Kaso, hindi ko alam kung makaka-affect siya dun sa structure ng cookies. Sarap! Sarap! Kain muna tayo ng chocolate chips. Sarap! Ilang pieces ng cookies, hindi ko alam. May kus. Oo. Paghalo-haloin natin. Ang sarap! Kain pa ako. Naubos na. Sarap! Matutunaw isasabay sa baking chips and marshmallow. Naubos mo na yan. Ang lala naman nito. Ganito kaano yung asukal. Anyways, tignan muna natin. First time lang naman natin to ano yung gagawin. Kaya, try ko muna, sundin yung recipe. Tapos tsaka natin i-adjust, diba? Freeze the dough. Oo. If iaano ko siya, lalagay ko siya sa fridge muna. Mamaya pagkagawa natin. So, ito yung butter. Binrown ko. Hindi nga siya brown eh. Binrown ko muna. Para di siya mag-flat ng sobra, more chunky. Medyo half-baked, so which is perfectly safe to eat. Oh, that's nice. Dami ng sugar. Talaga ba? Wait nga, titingnan ko ng ibang recipe. Pabawasan natin yan. Lagay mo muna yung sugar. Wait lang. Titingin ako sa ibang recipe. Kung gaano karaming sugar. Hindi, ganun rin eh. Ganun din. Di dapat minimelt yung butter. Hindi, binrown ko siya. Kasi para daw mas nutty yung flavor. Mas nutty yung flavor. Tapos nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon ng powdered milk. Goods na yung sugar. Okay na to. Sige. Nutty cookies, not naughty. Okay, madami talaga. Okay, so creaming. Nasa na yung ating flow chart. Lagay muna yung sugar. Ayoko na! Dami ng food. Tapos di nagtira para sa eggnogs. Tingin ng isang balikbayan box yan. Usually gumagawa equal parts ng APF at sugar. Yung APF ko, okay. I see. Sige, I'll take that into consideration. Pero ngayon kasi itatry ko muna sumunod sa recipe bago natin i-adjust kung ano yung kailangan. So, ayan na yung butter and sugar natin. Anong naughty? Nutty nga! Nutty! May white sugar pa. Oo. Well, this is dapat pala, naghanap ako ng Filipino recipe, no? Man! Ano kasi to? Hindi kasi to Filipino. Anyway, ayun, naniwala ka ba sa kasabihan? If Wilma doesn't, Kuya will. Maybe, but if Kuya Will doesn't, then Wilma will. Oh my God, sugar is good. Cookies kasi yan, tapos lalagyan mo ng harin, tapos haluin mo para hindi ka iniwan ng mahal mo. Ha? Yan yung texture ng cookies. Uy, ang ganda na. Iano lang natin. Oh, diabetes nga. Looks like cookie dough naman. Oo. Tingnan nyo yung kulay, oh. Looks nice na. Tapos maya-maya, i-mix naman natin yung yung dry ingredients. Para tipid tayo sa APF all-purpose friend. Ha, 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 How painful is that? Iwas cookies na ako. Dami pala sugar. Kaya nga, dami palang asukal. Sakto paghalo kay cookies. So, we're just creaming it. I don't know what I'm doing na. Hindi ko alam kung gaano katagal o kung okay na o kung ma-overcream ko ba to. Cake or bread. Cookies. APF Armed Forces of the Filipinos. Creaming. Yes. Creaming yung tawag sa paghalo ng butter sa dito. Dinamihan ko din sugar. Akala ko magiging sweet pa siya sa akin. Ayun, iniwan ako kasi nagka-diabetes. Akala ko. Lagi ako kumakain yan kada gabi. Hindi kaya ako mamamatay. Lucy-san, kailangan mo na maghanap ng mga magsasabi ng eulogy mo.
para sa, tas kailangan mo na rin mag-ipon para sa lamay. At least para lang safe, diba? Half of volume cook ng cookies ay asukal. Yeah. So, ayan na. Next na tayo. Actually, hindi ko na pagsasama-samahin sila. Tama ba? Or pagsama-samahin ko na lang muna. Sige, pagsama-samahin ko na muna. Huwag na tayo magtipid. That's enough. Okay. Hindi ako nagluluto ng nilaga. Okay. All-purpose flour. Ay, hindi ko pala na Ano ba yan? Hindi ko na-sift. Medyo tayo ngayon? Medyo Oh! Kita niyo yung ginagawa ko. Kahit hindi naman masyadong kailangan. Paborito ko yan, Bake Mac. Ako na nanonood habang nakain ng cookies. Wow! Matcha, yes, matcha. Ayun, you need that. Para ba mas maganda yung texture? Okay, let's dagdag pa. Hi guys! Hello friends! Kumusta kayo naman ang buhay nyo? Wow, pro lang nakakagawa niyan. May experience na kasi ako mag-bake. Pero yun, sa school yun. Gumawa kami ng kalabasa tarts. Kaso, para di clumpy ang cookies. Do you draw? Yeah, I draw. Para iwas lumps. Bro, ate, I got stuck in the bathroom 3 times. Why didn't you stay there and do a sleepover instead? Skibidi. Warm stuff makes sleep easy after eating. Yes! Kaya pala wala si cookies, sinahalo na pala. No, I'm not making muffins. I'm making cookies. Matcha. So, ayan. Nag-sift tayo. Why not? Pamulutan. Yakitate Japan episode. What? Matcha, yes, matcha. Kabog naman, stay over sa CR. Bakit? Free nga dun eh. At least hindi ka magbabayad ng rent. Ano gagawin mo today? Gagawa ako ng cookie dough. So, nasa yung kutsara natin. Kailangan may kutsara dito. Hindi to sa oven kasi may oven kami pero gas lang yun eh. Wala kinalawang na. So, may air fryer. Sa air fryer ko to ibibake. Ginawa ko ng matcha pero malunggay. Malunggay gamit. Ayun, nagalit. hindi kanya kayang i-appreciate Shika. At nakakain pa. Oh, kakainin natin to. Pero syempre di ko pa to ibibake. Ilalagay ko muna sa freezer. O nga baka pwede malunggay para healthy. Pwede, malunggay cookies. Pwede naman sa air fryer. Oo. Sa air fryer. Nag-research na talaga ako kasi pag air fryer, mas low yung temperature. Tas, yun. Tas mas matagal. Don't overmix yung wet ingredients sa dry. Yun yung usual mistake ng first timers. Basta lang daw. Basta wala nang granules na, parang hindi na masyado makita. Hindi nakikita yung powder. Okay na daw yun. I think. Di pa rin ako convinced na ganyan talaga tawa mo. Anong ganyan talaga tawa ko? Syempre kapag naman sa pag hindi kailangang maingay, hinihinaan ko yung tawa ko. Mix mo muna dry. Oo nga pala. Oh, mix muna. Nice. Kaya nga pala, yun nga pala yung dahilan kung ba't ako naglagay sa isa pang bowl. Kasi imimix nga pala natin. Mahirap kasi kapag pag ilalagay ko siya ng hindi don't be too harsh. Pag ilalagay ko siya ng hiwa-hiwalay, pwedeng hindi distributed yung yung mga ingredients. Sayang yung pag-sieve. Ay, ganun ba? Spatula. Pang-mix mo, pang-wix. Sabi nga nung iba folding daw. Kaso hindi pa ako nag-research masyado. Cookies na sintigas ng plato. I-sieve ko na naman ba uli? Pag habang nilalagay ko dun sa wet ingredients. Rar. Cookies na sintigas ng plato. May cookies fold. Wala naman kasi nakasulat na daw. Ay, fold nga.
Hold nga yung kailangan. Multipurpose yung cookies, ginawang martilyo. Sorry, nagwa-backseat. It's fine. I accept, backseating and then, pero I accept it, but kung ano lang yung mag-help sa akin. Pero kasi ngayon, hindi rin kasi ako nag-research talaga yung, as in, or, ng process, ng paggawa ng cookies. Need na i-double sift, di naman. No need i-double sift. Okay. We're making cookies. Okay, so, lagay na natin. Yung binili ko sa bakery, double purpose. Ano? Wait lang. Lagay ko na nga lahat. Ay, wag muna. Paunti-unti muna. Spatula nga pala sabi nyo. Wala akong spatula! Ganito lang. Oops. It's fine. Nandun kasi, hindi ako naghanap sa namin ng spatula na Ayan na, okay na to, oh. Working. Mekus time. Okay, next. Next batch. Fold it. Okay, folding na. Folding. Ayan na. Ginawang ice cream. Parang may spatula ka na. Oh, meron nga spatula. Kaso hahalungkatin ko pa yun. Hahanapin ko pa kung nasaan. Sa kitchen namin, 5 years yung magaganap nun. Nakakalaki daw ng muscles ang mekus. Nagawa ako ng cookies. Yan. Next. Ba't nagagalit yan? Hindi ako nagagalit. Pagpalpakin, gawin natin siopaw. May pusa dito. Ba't pusa? Kailangan premium. Dapat yung palaman. ML? Anong ML? Ay, hindi ako mag-ML ngayon. Black cat. Ming. Wag mo ipak me. Ay, ganun ba? Sige. We got this, guys. Grabe, gumagawa ka na naman ng tulay. Hindi ako nagawa. High class na pusa, ayaw mo. Kaya natin to. May talent. May trainee ako pero nanonood ako dito. Ano? Ha? Ay, shemay ka! Yung egg! Nakalimutan ko ilagay yung egg! Shemay! It's fine. We got this! Frick! Lagay ng eggnog. Kaya di mo maghali yung mga basan sa amin. It's fine. We got this. Man! Sabi ko na magiging tigas ng plato yan. Nakalimutan ko kasi hindi na kasi ako tumingin doon sa flowchart. Oh, yan yung dahilan kung ba't tayo may flowchart, guys. Oo, kaya pa yan ihabol. Sige, lalagay ko na ng isang bagsakan. Hindi ko alam na kailangan i-fold yung Anyways, late game lang yan. It's fine. Ayan na, nagkakakulay na yung matcha. Oh, ihalo-halo lang yan. Wouldn't change a thing. Lagay ka din onting salt. Oo nga pala yung salt. Nakalimutan ko rin. At wala akong salt. Dito. Teka lang. BRB. Kukuha na nga ako hanapin ko nga muna yung spatula tapos walang salt. BRB, behave.
Hindi matagal lang ano ko. Hindi matagal lang paghalungkat ko. Tignan nyo naman yung spatula. Lagyan mo ng betchin at paminta. Ayan na, sea salt. Kakabili ko lang to, 7 pesos. Kasi yung amin rock salt kasi yun eh. So, lagay ko siya dito. Kasi baka biglang ano. Dapat mo inat-ngat, ha? Yan. Tapos, lagyan pa natin. Yan, okay na yun! Seasalt, kakapunta lang sa West Philippine Sea. Ayan na, kaya na natin to. I think mas mag-i-improve na dahil maayos na yung gamit natin. Kinalimutan ingredients, check X, hindi. Ha? Another night of cooking, yes. Tama naman nalagay ko ng iba, no? Yung ano na lang, yung hindi na lang. Yung chocolate chip cookies. What's this? I'm making matcha cookies. Wag ko ipak. O nga pala, wait lang. Semento po talaga yan. Scrape side pa loob. Ayan na. Ang tigas naman kasi. Parang super dry ng cookie dough. Kulang ng lagyan mo ng tubig, ginamit mo tools para di dumikit masyado. Masarap kasi pag i-fold si cookies. Lagyan may nakalimutan pa ba, parang medyo dry. Baka kulang kasi yung butter ko. Pero what if? That looks diabolical. Okay daw, kala ko blended na munggo. But every time dumadaan ka sa FYP ko, may ginagawa ko. Syempre! Alam naman anong gagawin ko. Dealing with... Kulang ng vanilla extract. Actually, di ako naglagay ng vanilla extract. Wala naman kasi akong vanilla, pero okay na to. Kung green yung cookies, paano mo malalaman pag may molds na? Kailangan mong makipag-meeting sa molds. Baka pwede silang mag-change ng colors para naman mag-accommodate sa'yo. Kasi syempre, it's a symbiotic relationship. Bibigyan mo sila ng place para mag-grow. Tapos, ikaw, kailangan mo lang naman na malaman kung kailan sila mag-grow. Diba? Chicharo na lang kulang. Konting halo pati magiging toge na siya. Okay na ata to. Okay na yan. It's dry like Sahara Desert. I'm so sad. Ganito yung texture niya. So this is gonna be a crumbly dough. But if it's actually dry, add milk. Sige, let's add milk. Should we? I added... Wait lang, Nagyan ba? Kaso ano ba kasi yung texture niya? Hindi ko alam yung texture niya. Pwede na siya ipampalitada. Hoy! Milk or cream, 1 teaspoon at a time. Sige. Pero, sige, wait lang. BRB. Woo! Okay. Okay na to. Pwede na to siguro, diba? We do it what we make do with what we can. Okay, nasa na yung ating 1 teaspoon at a time.
Where's our 1 teaspoon? Win streak sa laro. I forgot to wear my gloves. No, I didn't wear gloves cause I'm not gonna touch it. Where's 1 teaspoon? Kulang ng 1 teaspoon, 1/2 teaspoon lang. Anyways, it's fine. Lagyan mo ng brake fluid. Dapat hindi yan nagka-crumble. Should be like clay but not wet, not crumbly. Okay, got it! Let me let's try to make it okay, hindi pa yan, lagyan pa natin. Sige, lagyan pa natin. Matcha cookies. Wala! It's fine. I can fix her. Kaya pa yan ate late game. Build ka ng taras. Hintayin ko lang play safe lang ako. Magkaka-item rin ako. Tutorial to make cookies be like texture ng ni Shrek. Ha? Sarap nga. Kakulay talaga ng papaitan ng matcha. Papaitan! Wait. Yan. Medyo na siya. Medyo maganda na yung texture niya actually. Tingnan natin. Pero parang gusto ko pang lagyan ng is that malunggay cookies. Hindi. Matcha cookies. Masisira yan pag ilalagay sa oven. Wait nga, titignan ko nga. Magtitingin na nga ako ng itsura ng cookies. Nasaan na yung Hanap ako ng itsura ng cookies. Naglagay ka ng egg yolk. Hindi ako naglagay ng egg yolk. Egg lang. Kasi yun yung nasa recipe. So, egg lang siya. Oops. Nagpa-play ako ng YouTube video. Ba't ang weird ng texture? Wait lang. I'm watching YT. The tutorial, watch tutorial. Oo nga, hindi dapat ganito yung texture. Okay. Kaya pa. Looks fine naman. Lalagyan ko pa ng konti pa. Oo, medyo dry pa nga eh. So, lalagyan pa natin ito. We're trying to fix it by adding milk. Yan na, okay na yan. Ano na naman ginagawa mo? Cookies! Gagawa akong cookies. It's fine. I-hand mix mo na lang. If you could add butter dapat. Kaya nga eh. Kaso wala akong room temp butter. Lahat nasa fridge. So, pwede na to. Ang dry nga eh. Masyadong konti siguro yung yung butter sa tingin ko. That's why I can't fix my mistakes. My father didn't come back with the milk. Milk lang kasi yung kailangan pang ng mistakes. Ang dry pa rin niya. Tap water. Kinetic sun. Gusto ko kainin. Wait nga, kakainan ko nga. Yummy. Hindi. Last na. Disaster na to. Hindi ko to i-bake. Kasi mamayang gabi ko pa to, ilalagay ko muna to sa freezer. Put it sa fridge and hope na mag-moist siya. It's fine. If it fails, it fails.
I just want to eat cookies. Pero tawag doon. We just try to make the texture a little bit okayish kasi para sa tingin para kapag binake na siya mas maano yung texture niya. Maganda. Ikaw pa rin ang pipiliin na malakas kang kumain. Okay, I think this is okay-ish. So, ganyan ang texture niya. Very, very crumbly. So, this is gonna be really dense when eaten. Pero bakit ganun? Hindi ako mapakali. It's actually fine na. Hindi ako mapakali. Yan na, lagay na natin. Ang chocolate chips. And dito na tayo mag-end stream. Mukhang anong green. Hi! You're doing good. Watching from my iPhone 17 Pro Max fully snatched na naman. Kala ko fully paid na yan. Hoy! Ang pangit. Ano? Ganda kaya. Alam nyo kasi, color psychology rin kasi yon na yung color red, yellow ay appetizing. So kapag makakita kayo ng mga fast food, usually red and yellow yung colors nila. Pag green, unappetizing yun. Yun yung color psychology. So, bakit konting bumibili sa Greenwich? Joke lang. Hindi lang yan masyado mag-spread, pero okay na din yan. Ano yan? Kumain ba ng mais si Shrek? Ha? Watching from my Infinix Note 50 Pro Plus 5G fully paid. No? Okay. Okay na yan! Tapos lalagay natin sa tray. So, ligpit muna tayo kasi, syempre, hirap gumalaw kapag magulo. So, ayan. Watching from my 3315 fully battery modded. Nokia 3310 from 300 BC. Farm Brownies Peregrine. Ngayon, inom muna tayo nito. Bear Brand sterilized. Room temperature. Sarap! Hello, friends. Ano po yan? Oo, damo infused. Kasi to, matcha. Yan na. Tapos, gamit tayo ng mas magandang tray. Matcha coffee. Ba't kasi sterilized ginamit mo? Why not? Wala tayong fresh milk. Sarap! Good item cookies. Okay, let's go. Ito yung dahilan kung ba't ako may ganitong sandok. Yun yung pang natin. Hindi, kamayin ko na lang. Okay lang naman, di ba kamayin? Ngayon mo pa nilagay yung milk. Hindi, ininom ko yung milk. Pwede di ba kamayin? Mag-perform ng cookie dough. Frozen mo muna 20 minutes. Hindi, i-freeze ko nga to. Hindi nyo makikita yung gawa ko. Kasi cookie dough lang talaga yung gagawin ko ngayon. Mamaya ko pa siyang gabi, mamaya pang gabi ko pa siya aanuhin. Wag mo muna bilugin. Ha? Hindi, i-freeze ko na siya nang nakabilog na. Hindi, i-freeze ko na siya nang nakabilog na. Sorry guys, this is what I'm gonna do. Mag-bake ka na lang ng small kahit microwave. It's fine. Mamaya pa, wait lang. Dapat maliliit kasi sa air fryer to so that mas maliliit. Meatballs. Oh, yan, maliliit na. Ganyan na maliliit. Para makapag-adjust ka.
Hindi ko siya maluluto. Kasi, wala. Available, pwede lang akong gumamit ng air fryer paggabi. At hindi ko yun mai-stream. Mag-merge yun sa isang malaking flat na dough. Yung eto. Ilalagay ko to sa freezer. It's too small. No. I'm gonna use air fryer. So, it has to be small. But it's fine. Nagtatagalog ka po. Hindi. No, I only speak in English. And English is my first and only language. Yes. Quick na cookies. Ayan. Kahit pansakalan. Pwede ko naman sakalan. Kaso, it's fine. Ko na, i-adjust ko to pag pagluto na sa susunod. Kailangan kong maano yung mali na agad. It's fine. Prito mo na. Sarap niyan lagyan ng palaman. Cold pistachio spread. Wow! Special. Yan. It's too small but... Laing! It's too small but it's fine. We're gonna fail this, but it's fine. Kaya maliit lang. Actually, ang dami na pala nito. Akala ko konti lang siya. Pero ang dami pala niya. No ulam. But green ito? Kasi may matcha flavored. Hindi pantay laki ng cookie. Simula sa maliit papuntang malaki. Palaki na ba ng palaki? Ang dami pala! Gagamitin ko rin yung isang tray. Ang liit ng boss mo. Baka masunog yan. Baka masunog. Papabaan ko yung temp eh. Sige, lakihan natin ng konti. Ayan na. Nalakihan na natin. Dinadagdagan ko na yung dough. Huwag magdidikit-dikit yan. Ano wag magdidikit-dikit yan? Hindi ko siya i-bake ng ganyan. I-freeze ko muna to. Akin yung madaming choco chip. Oo. Mas may flavor yan pag walang gloves. Natitira nga maraming choco chips. Sige, ayan. But green. Kasi may yan. May matcha choco chips. Yan. Matcha and... Hindi pala matcha. Matcha powder. Imbis na matcha cookies yung kakalabasan naging charcoal cookies. Pwede bang ipamedica? Wait lang, guys. Kailangan kasi mas maliit dapat kasi air fryer siya. Mataas kasi yung dun. Yung temp. Mabilis rin. Mabilis pahingi po, papamedical ako. Labas yun mamaya brownie. So, it's fine. It's fine, guys. Don't worry too much. Hindi ako si Yogi Art. Kaboses ko lang siya. Even if we will make a mistake, and it will be a costly mistake, but, at least we learned. Yung marino ka magbilog ng clay case sa cookies. O bakit kailangan mabilogin yung cookies? O igaganong-ganon nga yung ginaganong-ganon nga yung matcha cookie. Matcha cookie. Yan. Tapos, malapit na. Gagawa uli ako ng lumpia. Baka gawa ako soon ng chicken lumpia. Nanay ko po. Ha? Ba't may pinipig? Pinipig? Ano to? Chocolate chips. Yung pagsama-samahin na natin tong tatlo. Ayan na!
Okay na. Ang daming chocolate chips ng dulo. Ang laki nito. Bawasan natin. Masyado tong malaki. Sakto sila. Galing kasya pala. Sobra ng isa. Ayan na. Bawasan natin. Dagdagan natin yung iba. Bola-bola. Akin yung malalaki. Bawasan natin. Dagdagan natin yung maliliit. Yan! The bigger, the better. Yan. Okay na? Uy, meron pa dito natira. Uy, meron pa dito natira. Uy, meron pa dito. Kaso mga ano na to. Alisin, wag na to. Laki mga kulangot naman yun. Okay na! So, end stream na guys. Ilalagay ko lang to sa freezer. Mamaya. Pagka storytelling muna ako and then we will end stream. Hehehehehehehehe. Wala pa yan 5 minutes, pwede pa yan haluin. Favorite nyo talaga lagyan ng sili yung mga kung ano-ano. Okay. Kuha lang ako ng storybook and then mag-end stream cover mo cling wrap. Hindi lalagay ko na nga lang sa freezer na agad. Tapos kuha lang ako ng storybook and then we will end stream. Okay. So you guys can go kasi tapos na akong gumawa. Pero mag-story time, you can stay if you want to stay for story time. Di Abby po. Behave. Yay! English story! English story. Ahem. Let's go. Favorite? Sobrang ganda nito. Nalaman ko lang na may libro pala ako nito. Kaya babasahin natin. Yo, Jacer. Ayan na. Sorry, nag-AFK kasi naghahanap ng libro. Okay, let's read. Guess how much I love you. Story by Sam McBratney and illustrated by Anita Jeram. Little nut brown hair was going to bed
held on tight to Big Nut Brown Hare's very long ears. He wanted to be sure that Big Nut Brown Hare was listening. "Guess how much I love you," he said. "Oh, I don't think I could guess that," said Big Nut Brown Hare. "This much," said Little Nut Brown Hare, stretching out his arms as wide as they could go. Big Nut Brown Hare had even longer arms. "But I love you this much," he said. That is a lot," thought Little Nut Brown Hare. "I love you as I can reach," said Little Nut Brown Hare. "I love you as high as I can reach," said Big Nut Brown Hare. "Oh, that is quite high," thought Little Nut Brown Hare. "I wish I had arms like that." Then Little Nut Brown Hare had a good idea. He tumbled upside down and reached up the tree trunk with his feet. "I love you all the way up to my toes," he said. "And I love you all the way up to your toes," said Big Nut Brown Hare, swinging him up over his head. "I love you as high as I can hop," laughed Little Nut Brown Hare, bouncing up and down. "But I love you as high as I can hop," smiled Big Nut Brown Hare, and he hopped so high that his ears touched the branches above. "That's good hopping," thought Little Nut Brown Hare. "I wish I could hop like that." "I love you all the way down the lane, as far as the river," cried Little Nut Brown Hare. "I love you across the river and across and over the hills," said Big Nut Brown Hare. "That's very far," thought Little Nut Brown Hare. He was almost too sleepy to think anymore. Then he looked beyond the thorn bushes out into the big dark night. Nothing could be further than the sky. "I love you right up to the moon," he said, and closed his eyes. "Oh, that is far," said Big Nut Brown Hare. "That is very, very far." Big Nut Brown Hare settled Little Nut Brown Hare into his bed of leaves. He leaned over and kissed him good night. Then he lay down close by and whispered with a smile, "I love you right up to the moon and back." "Yeah!" And that
is Guess How Much I Love You. A story by Sam McBratney and illustrated by Anita Jeram. The end. Yes! I like this kasi yung mga bata kasi competitive. Kids are competitive, but this is super sweet actually. It's super sweet because meron pang isang story pero alam ko isa ito sa story na ayun na. Guess How Much I Love You. Kung gaano kita kamahal. So this is a father and the son. Okay na yung cookies sa ref. Hindi, nasa freezer yun. Mag-end stream na nga ako maya-maya. Mag-zoom ba tayo na andok na. Galing ng pag-narrate. Thank you po. So, ayun. This is a classic story. Parang siyang Dr. Seuss, ganon. For children. Kasi, tuwang-tuwa yung mga bata dito. Alam mo yun, kung ako nag-i-storytelling sa harap nyo, mag-a-action ako nito. This much, i-stretch ko yung kamay ko. Tapos, o kaya ganito, tatry kong bumaliktad or tumalon, ganyan. Para maengganyo talaga yung mga bata. So, it's really fun to read to children. Hindi ko lulutuin. Sabi ko nga, paggabi lang ako pwede magluto. So, off-stream ko siya iluluto. Cookie dough lang. Nakasulat dito yung title, cookie dough. Cookie dough lang. Okay, last story. Before we end stream, this is another story rin na sweet. Very, very sweet. It's in Tagalog. Damot. Join. Sa ano ka naman na? Di ba nasa DC ka na? Forgotten na yata ako. Ang late ko sobra. Oh, sorry, Christina. Nakafocus kasi ako sa story. Pasensya na. At least nakaabot ka sa second story. Christina. Okay, last story before we end stream, okay? I'm gonna bake the cookies and show it in the DZ server. So if you guys want to join, you can DM me for the link and then you can join our server. It's full of creative people. Also, we're gonna have poem reading stream on Tuesday, January 13th. And pwede kayo mag-submit ng poems nyo doon sa server. Yes. Nakalimutan nyo na yung anghel nyo. Oops, wait lang. Huwag ka mag-alala, Christina. Meron ka pang isa pang legacy na who shall not be named. Okay, let's go. Ang babait namin doon, di kayo magsisi. Okay, let's read. Naging bata rin. Kwento ni Edgar G. Belda Jr. at guhit ni Ayan A. Agtay. Palagi akong nagtataka kung anong espesyal sa mga magulang ko. Kapag kinikwento ko sila sa aking mga kaibigan, sinasabi nilang tila hindi raw sila tulad ng kanilang mga magulang. Insan, isang araw, habang naglalaro ko sa labas, di ko napansing puro putik na palang damit ko. Kinabahan akong umuwi dahil baka ako pagalitan. Pero, pagdating ko, niyakap lang ako ni mama nang nakangiti. Tinanong ko si mama kung hindi siya nalungkot na nadumihan ng damit ko. Sabi lang niya, naging bata rin ako. Tanda ako na masayang makipaghabulan sa damuhan at hindi maiiwasang maputikan. Sabay hikayat sa akin na maligo na at maganda para sa hapunan. Minsan,
Nakabasag ako ng salamin sa bahay. Natakot ako nang makita akong mga bubog sa sahig. Pero pagdating ni Papa, hinaplos niya ang likod ko at tinanong kung ayos lang ba ako. Tinanong ko si Papa kung hindi siya galit na nabasag ko ang salamin. Ang sabi lang niya, Naging bata rin ako. May mga nagawa rin ako noon na hindi ko sinasadya. Ang mahalaga, subukan nating wag na tong mauulit ha. sabay yaya sa akin na tulungan siya magligpit. May araw rin na hindi ko natapos ang kainin ng niluto ni Mama. Hindi ko kasi gusto lasa kaya nahirapan ako ubusin. Naplos lang ni Mamang balikat ko at tinulungang hatiin ang natirang pagkain ko sa plato. Tinanong ko si Mama kung di siya nasaktan na hindi ko nagustuhan ang luto niya. Ang sabi niya, Naging bata rin ako. May mga pagkain ding ayaw kong kainin noon. Pero basta kaya, sinusubukan pa rin. sabay hiling sa akin na kumain pa ako ng 2 subo bago tumigil. Isang gabi, napuyat ako kakanood ng TV. Sinabihan lang ako ni Papa na patayin ito bago niya ako kinarga papuntang kama. Tinanong ko si Papa kung hindi siya nainis na hindi agad ako natulog. Ang sabi niya, Naging bata rin ako. May mga araw din na sobrang saya ko sa panunood na nakalilimutan kong oras. Bukas, matulog tayo ng mas maga. sabay kumot sa akin at sinabing, Tulog na. nung gabing yun, sumilip si Mama sa kwarto para kumustahin kami ni Papa. Madilim na sa kwarto pero gising pa rin sila dahil sa akin. Palis na sila nang tanungin ko, Pagod na po ba kayong alagaan ako? Kinabahan ako nang huminto sila sa pinto. Ano kaya talagang nararamdaman nila sa akin? Nagkatinginan si Mama at Papa at napangiti. Sabi nila, Kapag magulang ka na, mararamdaman mo rin ang lahat. Makaramdam ka ng saya at tuwa, ngunit pati pagod, lungkot at minsan, pati galit. Normal lang yun bilang magulang. Pero, ang pinakamalaking pakiramdam sa lahat ay ang pagmamahal namin sa iyo. Sa ngayon, tuloy ka lang sa pagiging bata. Mahal na mahal ka namin, anak. pagkasabi nito, binigyan ako ni na Mama at Papa ng tigisang halik bago sila lumabas sa kwarto. Di ko alam na marami rin palang nararamdaman sila Mama at Papa tungkol sa akin. Pero kahit ganun, ang lagi nilang pinaparamdam sa akin ay pagmamahal. Siguro, kaya sila espesyal. Habang papikit ng aking mga mata, napaisip ako kung kaya ko rin bang maging magulang? Napayapang aking isip nang maalala ko ang lagi nilang sinasabi. Siguro, magiging espesyal din akong magulang tulad ni Mama at Papa. Dahil tulad ko, sila ay naging bata rin. At dyan nagtatapos ang Naging Bata Rin, kwento ni Edgar G. Belda Jr. at guhit ni Ayan A. Agtay. Yay! Woo! Kalbi, kakatapos lang. Buti ka pa bata. Galing mang boses. Thank you, thank you. Naging bata din ng kaso laging pinapalo.
Ba't ang relatable ng bata? The voices say they're jealous of the kid. Ganto kasi yon. Itong story na to, this is essentially to model positive parenting. Tayo, karamihan sa atin, mga Pilipino, hindi ganitong mga magulang natin. Pero, dahil sa libro na to, pinapaalala na may pag-asa pa na tayo sa future, kung magiging magulang man tayo o kahit hindi man magulang, ang pagtrato natin sa mga bata ay positive rin. Kasi gusto natin na yun yung, na ganito yung magiging magiging experience niya. Diba? Nalate ako, yes. Tulog ng mga bata tapos na bedtime story. So, ayun, Nobita, asan si Papa? Si Maribia ni Nobita, tatay ni Nobita. Minsan Suneo, minsan Damulag, minsan Shizuka. So, ayun. Buklatin mo nga, te. Hindi bago lang to, na-publish lang to, kailan ba? 2025 lang. Binili ko siya after dun sa Manila International Book Fair. So, ayan. Sobrang ganda ng story nito kasi positive parenting siya. Kasi parang minsan nakakalungkot rin isipin na pagbabasahin mo to, ba't ganun? Parang abnormal kasi parang may ganun palang mga magulang, yung hindi papaluin, yung masaya na naglaro sa putikan yung anak nila kasi bata siya, kasi yun talaga yung ginagawa ng mga bata naglalaro, 'di ba? So, sa Manila, yes. Mas taas kami nakaranas paluin 2x2. Ako walis ting-ting. Since Monday, kakailangan niyo yan. Buhay ng batang yun. Akala ko yan yung batang hindi naliligo, may ganun. Meron akong librong yon, Just Add Dirt. Yuhan yung title niya, Just Add Dirt. Maganda yung story na yun. Parang gusto ko pa magbasa ng isang story. Kasi gusto kong i-comfort yung sarili ko kasi nag-fail, alam ko fail yung paggawa ko ng cookie dough. So, natutuwa, parang nako-comfort ako magbasa ng story. So, last one. Pili tayo ng isa pa. Tada! Anyari sa cookie dough, it was too dry. But it's fine. We make do with what we can. So, eto na, matagal na tong hindi nababasa. Wala akong alamat dito. Yung yung si Lola. Ang pambihirang book ni Lola. Okay, let's read this. Yo, Max. Ang bonggang batang Becky! Kwento ni Randy Garlitos at guhit ni Tokwa Salazar Peña, Florida. Pink na sapatos, pink na medyas, pink na shorts at pink na pitakang may pusang kulay pink din. Wala yatang ibang paboritong kulay ang kapatid kong si Adele kundi pink. Samantalang ako, ilang na ilang sa kulay na lagi ko nakikita sa mga bagat lunchbox ng mga klasikong babae. Kahit ang panganay namin na si Ate Pinky, di gusto pink kahit pakatunog nitong pangalan niya. Sa halip, nagdadamit siya ng kahit anong kulay maliban sa pink, lalo na yung may disenyong bulaklak. Ano bang meron sa pink na gustong-gusto ni Adele? Bakit paborito to ng kapatid kong bunsong lalaki? Pink makes me pink! Sagot sa English ni Adele habang tinutulungan akong itupi ang mga damit namin na siya mismo ang naglaba. Bahay, nalas ka mo na naman si Adele ha, Miko. Singit ni Papa na nakikinig pala sa amin. Lumapit si Adele at yumakap kay Papa. Hindi po, Papa. Sagot niya. Tinatanong lang ni Kuya kung bakit paborito ko ang kulay na pink. Nasaan palang pasalubong ko, Papa?
sabay abot ng kanyang dalawang kamay. Talagang matandain itong bunso ko. Sagot ni Papa na natatawa. Nilabas niyang isang relo na may pink na strap at may disenyong bulaklak. Nagtatalon sa tuwa si Adele. Sabay halik sa aming Papa at nagsabing, I love you, Papa! Hindi kami nagsiselos ni Ate Pinky. Kapag minsan, si Adele ang inuuwian ni Papa ng pasalubong. Sapat na sa amin na isa siyang mabait na kapatid na laging nagbibigay sa aming lahat. Lalo na kay Papa. Kamukha kasi ng aming ina si Adele. Ang mapungay na mata, ang manipis na labi, ang maliit ngunit matangos na ilong, ang maputi at malasot lang balat. Pati ang hawi ng mahaba at malambot na buhok ay hawig na hawig kay Mama. Tulad ni Mama, ang bunsong si Adele ay mahinhin at pinong kumilos at magsalita. Pink din ang paboritong kulay ni Mama. Kwento ni Papa, nung pinagbubuntis pa lang ni Mama si Adele, naglilihi siya sa pink na rosas, kulay pink na strawberry ice cream at suha na kulay pink ang laman. Pink daw kasi ang kulay ng taong malusog. Ngunit, nahirapan si Mama na ipagbuntis siya dahil mahinang kanyang katawan. Nang ipanganak siya, pumanaw si Mama. Ang pangalan ni Adele ay mula sa pinaghalong pangalan ng aming mga magulang, Ada at Eliseo. Sa halip makipaglaro sa labas, mas madalas pumirmi at gumagawa ng trabahong bahay si Adele. Kahit di utos, siya naglalaba, naghugas ng pinggan at nag-aayos ng hardin. Tila libangan sa kanya mga gawaing kadalasan na hindi namin maasikaso, hindi kaya pinatatamarang gawin. Habang wiling-wili sa laro ang mga kapitbahay namin kasing edad niya, naroon siya sa hardin. Pinalalago at pinayayabong ang mga gumamela, rosas, santan na dating inaalagaan ni Mama. May mga kaibigan din naman si Adele na tulad niya ay mahilig sa anumang bagay na pink. Tulad ng kapatid ko, sina Arnel, Minardo at Timothy ay mga lalaki rin na mahinhin at pinong kumilos. Libangan nilang umawit at sumayaw sa mga kantang kaindak-indak. Nakatutuwa silang panuorin habang nagkapakitang gilas sa programa sa eskwela. Kapag sumasayaw parang goma sa lambot ang kanilang katawan. At kapag sila'y kumakanta, ang boses nila ay singtinis at singganda ng kay Charis at Regine Velasquez. Tuwing nag-uusap sila talagang nakakatawang pakinggan. Mahilig silang mag-imbento ng mga salitang tila sila lang ang nakakaintindi. Kapag nagsasalita na sila ng shwaboo at keri ku, tila nasa ibang planeta ako. Kapag tinatanong ko naman sila kung ano ibig sabihin ng salitang yun, ang sagot lang nila ay secret o hindi kaya ay hagik-hik. Kung minsan, gumagamit sila ng ibang palayo kapag sila'y naglalaro. Si Arnel ay nagiging si Avon. Si Menardo ay nagiging si Meiji. Si Timothy ay nagiging Twinkle. At si Adele naman ay si Aryan Wen. Dahil sa kakaiba nilang gawi, minsan tinutokso sila ng ibang mga bata. Minsan naririnig kong tinatawag silang Becky ng mga batang kalye. Becky nga kami. Pero kami ang mga bogang batang Becky. Sagot naman nila na parang hindi napipikon habang nagtatawanan ng mga nakakarinig sa kanilang sagot. Sabi ni Ate Pinky, Becky ang isa sa mga tawag sa mga lalaking hindi matigas kumilos, mataas at malamya ang boses, at kumikilos na parang babae. Sa kabila ng kanilang galing at gilas, may mga kahinaan din ng kapatid kong si Adele.
Madali siyang maluha tuwing nanonood ng mga eksena sa paborito niyang drama sa telebisyon. Madali siyang mandiri kapag nakakita ng dugo o laman loob ng isda. Madali siyang matakot, hindi sa mga multo o maligno, kundi sa mga gagamba, ipis at bubwit na kung minsan ay bigla na lamang lumilitaw sa bahay. Kuya! Sabay karipas ng takbo mula sa gagambang bahay na nakalambitin sa kurtina. Bilisan mo! Sabay iwas sa makulit na kulay kaping ipis na parang kamikasing eroplano na tila dadapo sa kanyang ulo. Alisin mo sila! Sabay turo sa dalawang bubwit na natiklo sa bitag na madikit na papel. Bakit? Di mo ba sila kayang bugawin? Tanong ko sa kanya habang winawalis ang mga kawawang insekto na katatapos lang naming habulin ng tsinelas. Ikaw ang matipuno, hindi katulad kong parang tingting. Nahihiyang sagot ng kapatid ko. Talagang nandidiri siya sa mga to. Pero, ang higit na kinatatakutan ng kapatid ko ay si Tito Brolio, ang bunsong kapatid ni Papa na isang sundalo. Bukod kasi sa madagundong niyang boses, maskuladong katawan at matalim na titig alaga niyang punahin si Adele. Masyadong malambot ang anak mo, Kuya Eliseo. Laging sinasabing Tito Brolio. Parang hindi lalaki. Nung bata pa kasi si Adele, pinilit niya itong turuang lumangoy. Tulad ng ginawa niya sa amin ni Ate Pinky. Medyo maikli ang pasensya ni Tito Brolio. Nasigawan niya si Adele dahil nahihirapan tong matuto hanggang sa napaiyak niya ito. Ako na lang ang magtuturo sa anak ko, Braulio. Mahinahong sabi ni Papa sa aming tiyuhin, nalatang nainis. Mula noon, kapag dumadalos Tito Brolio sa amin, ugali na ni Adele na magtago sa loob ng cabinet o likod bahay para di siya makita nito. Pihadong pipilitin na naman siyang turuang maglaro ng basketball o punong braso, sabi ng kapatid kong bunso. Bukod kay Tito Brolio, iniwasan din ni Adele ang mga pinsan naming si Bruno at Berto, ang kambal na anak ng aming tiyuhin. Likas na malikot at pilyo ang dalawang to. Hilig nila nga sa rinulukoy ng kapatid ko kapag hindi ako nakatingin. Alam nilang pagagalitan ko sila kung mahuli ko sila. Minsan, binigyan nila ng isang maliit na kahon si Adele nung karawan niya. Regalo namin sa'yo! Sabay na nagtinginan ng kambal at tahimik na lumabas ng bahay. Nang buksan ni Adele ang kahon, puno pala ng gagambang iba't ibang laki. Dinig na dinig ang tili ni Adele sa buong kalye dahil sa sobrang takot. Dahil kaarawan ni Papa, muli na namang dumalaw sina Tito Brolio at Bruno at Berto. Gaya ng dati, nagkubli si Adele sa likod bahay para iwasan sila. Sana, di na lang muna sila inimbitan ni Papa. Protesta ni Ate Pinky habang inilabas ang pritong manok, spaghetti, barbecue, at puto. Kuya Eliseo, mahinin pa rin bang bunso mo? Baka naman lumaking lelembot-lembot yan. Punana naman ni Tito Brolio. Di kumikibo si Papa pero kami ni Ate Pinky, namumulang tenga sa asar. Dahil abala kami sa pag-iestima ng bisita, walang nakapansing tahimik na lumabas ang dalawang kambal sa tarangkahan. Dala ang kanilang mga tirador at maliliit na bato. Naghahanap sila ng aso, pusa o anumang hayop na masasaltik para sa kanilang kasiyahan. Maya-maya lang, narinig na sa labas ang palahaw ni na Bruno at Berto. Tula!
Totoo lang, hinabol kami ng asong ulol! Sigaw nila habang tinuturo ang malaking puting aso ng kapitbahay namin. Galit na tumatahol ito sa harap ng punong mangga kung saan sila umakyat. Siguradong may kinalaman ditong dala nilang tirador at maliit na batong pinulot nila sa hardin kanina. Lumabas si Adele at tumungo kung saan patuloy na kinakahulan ng aso ang kambal. Tinawag niya ang aso gamit ang isang mataas at manibis na boses. Becky! Becky! Lumingon ang aso kay Adele at tumakbo papunta sa kanya. Lahat kami kinabahan, baka siguro at kagatin siya ng aso. Nagulat kami nang biglang nambahin siya ng aso. Sa halip na kagatin, dinilaan itong mukha ng kapatid ko at kumawag-kawag ang buntot nito. Becky, wag mo silang habulin. Eto, may pasalubong ako sa'yo. Inalabas ni Adele mula sa kanyang bulsang isang pirasong pritong manok mula sa handa ni Papa. Masuyo niyang hinaplos ang aso na ang pangalan katunog ng salitang tinatawag ng mga tao kay Adele at sa mga katulad niyang malambot kumilos. Dumating si Mang Ernesto, ang may-ari ni Becky, upang magpaliwanag. Kapapanganak lang daw kasi ni Becky at nakita niyang tinitirador ni na Bruno at Berto ang mga tuta. Kaya nagalit ito. Hiyang-hiya si Tito Brolio habang humihingi ng paumanhin sa nangyari. Bago sila umuwi, nagulat kami nang lapitan ni Tito Brolio si Adele. Tinapik niya ito sa balikat. Iyo, matapang ka pala. Bilib na ako sa'yo. Nakangiting sabi niya kay Adele na nagulat din sa kakaibang kilos at salita ng tiyuhin naming brusko. Lumapit din kay Adele ang kambal at sabay na humingi ng paumanhin. Nang gabing yun, bago kami matulog, kinausap ko si Adele. Pasensya ka na kung di man lang kita na ipagtanggol minsan sa mga nanunukso sa'yo. Sabi ko, habang hinahaplos ang buhok ng kapatid ko. Hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol, Kuya Miko. Sagot ni Adele. Hindi naman tumatalab ang panunukso nila sa akin dahil meron akong alasag. Kayo ni na tatay, ate Pinky at si nanay na nasa langit ang dahilan kung bakit malakas ang loob ko. Hindi ba ako ang bogang-bogang batang Becky? Sabay kindat ng aming bunso bago pumikit at matulog. Walang ibang paboritong kulay ang kapatid kong si Adele, kundi pink. At naiintindihan ko kung bakit paborito niya to. Pink ang kulay ng kanyang mga pisngi sa tuwing nakikita niyang masaya kaming kumakain o naglilibang sa aming tahanan. Pink ang kulay ng mga rosas at gumamela na kanyang pinayayabong matapos gawin ang lahat ng gawaing bagay. Pink ang kulay ng kanyang tinig sa tuwing inaawit niya ang mga kanta ni na Charis at Regine Velasquez. Pink ang kulay ng hagik-hik nila ng kanyang mga kaibigan sa bawat kwentuhan at laruan ng pagpapalit, palayaw at pag-imbento ng mga kaibang salita. Pink ang kulay na nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga ideya at lakas ng loob sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Pink makes me think! Sabi nga ng kapatid kong tunay na kahanga-hanga at talagang bogang-bongga! At ito ang bonggang-bonggang batang Becky! Kwento ni Randy Garlitos at guhit ni Tokwa Salazar.
Peña, Florida. Yay! The end! Okay, quiz na. Last story na yun. Sobrang, ito kasi, nahihirapan ako tong basahin kasi masyado siyang mahaba. Pero, I love the story. Pero ngayon kasi sobrang mataas energy ko. Kaya, tagal ko nandito nababasa. This is such a nice story. Kasi, alam nyo, yung mga bata, wala talaga silang prejudice. Hindi sila mapanghusga, yung mga bata. Pero, dahil sa mga maririnig nila sa mga mas nakakatanda, nagkakaroon sila ng panghuhusga. Kaya, kung i-expose yung mga bata sa mga like, 'di ba? Hindi tayo babae at lalaki lang. Meron pang iba ang sexual orientation, iba ang gender expression, iba ang gender gender identity. So, soji, sexual orientation, gender identity, gender expression. So, iba-iba 'yon. At kung i-expose natin sila sa mga media na nagpapakita na merong iba-ibang klase ng tao, mas magiging accepting sila. So, lalaki silang mas accepting. 'Di ba? Tapos, maliban pa doon, merong mga bata na, na Becky sila. Kung ang mga nasa storybooks, puro batang lalaki, tapos mahilig magtaguan, mahilig magbasketball. Iisipin nila, bakit iba ako? Mali ba na ganito ako? Bakit parang yung karamihan ganito sila? So kung merong ganitong book na na ipapakita na, ay, meron rin palang batang katulad ko. Meron rin palang batang Becky. At okay lang pala maging Becky. At okay lang na favorite color ko ay pink. O, 'di ba? So, kaya tayo may ganitong stories. Kaya tayo may ganitong storybooks. Yes! Kasi ako ay progressive. Progressive ang aking pananaw. Kaya, kung makikinig kayo sa mga storybooks ko, mayroon akong mga storybooks na halimbawa, dalawa ang daddy ni Billy. Ano pa ba? Papa's House, Mama's House. So, dalawa ang bahay. Magkahiwalay na bahay ang nanay at tatay. Meron ako ay may Kiki, ako ay may titi. Kasi genitals yun. Kailang ituro yun sa mga So, ayun. Anyways, guys, mas mali ang magpanggap kaya umami na yung iba dyan. The voices that they all love this. Mas gusto yung daddy ni Billy. Yay! So, ayun lang. At rin kasi, tawag doon, mahirap rin basahin to sa kids kasi syempre kailangan mo muna ng permission sa parents nila. So, kanino ko to pwedeng basahin? Sa inyo, na medyo medyo open na. Medyo, mas open na sa mga bagay-bagay. Kasi, karamihan sa inyo ay adults or at least, adolescents. So, yeah! Kaya, again, in this stream, Marhaya Streams, welcome everyone. Kahit anong inyong gender, ang inyong size, ang inyong weight, ang inyong gender identity, expression, sexual orientation, bahala kayo. Size, color. Kaya, ayun lang. So, just always be kind to everyone. Ayan! So, color. Malay mo, baka may avatar dito sa atin. Baka kulay blue sila. Anyways, dyan nagtatapos ang ating stream. Size KO large. Size large. At dyan, ay, hindi pala. Thank you everyone for tuning in. Magbabasa pala ako ng donations before I end stream. Tapos mag-end stream na tayo after I read donations. Yes! Mr. Fahrenheit sent heart me.
Thank you, Mr. Fahrenheit. BB Bobops sent heart me. Thank you so much, BB Bobops. Ace Hopat sent heart me. Ace Hopat sent go popular. Ace Hopat sent you're awesome. Ace Hopat sent fire. Thank you so much, Ace. Kero San sent heart me. Thank you so much, Kero. BLJC sent Rose. Thanks so much, BLJC. Clyden sent heart me. Clyden sent Rose. Clyden sent glow stick. Thanks so much, Clyden. Kero San sent cake slice. Thanks so much, Kero San. Jose sent heart me. Jose sent go popular. Thanks so much, Jose. Kero-san sent glow stick. Thanks so much, Kero-san. Yeah, you guys can join our DC server. Just DM me for the link. Hehe. Leonard sent heart me. Thanks so much, Leonard. Kero-san sent fire times 20. Thank you so much, Kero-san. Kero-san sent fire times 2. Thank you so much, Kero-san. Win sent heart me. Thank you so much, Win. Koharu sent you're awesome. Koharu sent fire. Thank you so much, Koharu. Yay! Kasali na ako, nag-send na ang drawing ko kagabi. Nice! But, wait lang, kagabi? Hindi ka sumali sa Rashi Senpai. Meron kaming game night kahapon at movie night. Next Saturday, sali ka. Nakalimutan na yung legacy. Legacy is being hairy. Yan ba yung Christina? 4 AM na ako nag-online. Madami naman di nasali sa game night. Saj. Sali kayo guys next Saturday. Hindi yung anghel na walang pakpak. Ayun ba? Ay, naalala ko lang yung hairy. Next stream mo na lang ako mag-gift. Wow! Salamat yun. Anyways, if you haven't joined, DM me for the link for our DC server. To join our DC server, okay? You can send your drawings there, katulad ng ginawa ni Rashi Senpai. Nice. And you can invite people na naglalaro ng ML. Karamihan doon naglalaro ng ML. Wala nakakalala. May movie night. Oo, may movie night kami tuwing Sabado. Next week, ang papanoorin natin, SpongeBob! SpongeBob movie. Ano yun? On the Run something? SpongeBob. Basta SpongeBob yung nanalo sa poll. Ako nag-ML. Nice and only drawing nice. Wherepo link? DM me. DM me here sa TikTok. DM me. Para yay, sama ako mamaya. Oo, SpongeBob, Sponge on the Run. Yeah, DM nyo lang ako kasi nakatawag doon. Hindi ko lang nilalagay in public yung link kasi baka may trolls na sumama. Kaya DM nyo lang ako for the link. Okay. So, ayun nga. Actually, ipopost ko rin doon. Ilalagay ko rin sa DC server yung yung kung ano nangyari sa cookies na binake ko sa air fryer. So, ayun. Makikita nyo doon kung ano nangyari doon sa matcha cookies. Sana hindi masira or masunog or anything. Tignan natin. Yay. Okay. Thank you all so much for tuning in. And I will catch you in the next time. Oh, also pala, meron tayong poem reading stream sa Tuesday. So, pwede kayo mag-submit dun sa DC server ng poems kasi mahilig ako magbasa ng tula out loud. So, babasahin ko siya out loud. So, ayun. Wala pa ako poem. Gawa na kayo ng poem. Oh, yes! Lagay nyo yun. Lagay nyo dun sa poems to be read on stream. Puro story. Okay lang yan. Stories or poems. Basta, I can perform it. So, yay! Again, thank you all so much for tuning in. And I will catch you all in the next time. Bye-bye! DDLC. Tusok-tusok ni Mamberto. Bye-bye! Let me end the recording.